Dito naman tayo sir sa ano, pen number 3. So yan, pen number, padalawang pen na pupunta natin mga tol. So bali yun nga, yun, dati nga sabi ko sa inyo, napakaganda ng management nila dito ng kambing. Kasi, hindi ka malilito. Dito ka na ba yung mapuntahan ni ano? Hindi, okay lang. Hindi ka malilito dito mga tol kasi nga, kada pen may isang barako sila. Tapos, yun na lang yung mga doon na lang ilalagay nila dito. So, kaninong pen to sir? Kay Johnny, kay Dinar. Johnny. Ang palayaw nga pala namin kay Dinar, Johnny, kasi si Johnny ay pangalan ng ama niya. Yan si Johnny. So, hindi nakakakilala kay Dinar, sir. Sino ba to si Dinar? Si Dinar nga pala po yung nag-champion sa Rumsol Goat Show Bowerback category noong 2023. Okay. Siya ay 1-year-old pa lang noon, 12 months old nung nilaban ko siya. Ngayon, siya ay magti 3 years na ngayong November. So, malaki-laki na yung nilaki niya. Grabe yung ano niya. And yan talaga sir ang naging pundasyon ng farm ngayon. Ng farm, Ang dami niyang binigay na anak sa amin na sobrang quality. Kitang-kita nyo naman mga tol, ang ganda. Ang ganda ng muka, ng tawag dito, ng sungay. Balingusan. Di ba? Tutuwa din ako sa leeg niya eh. Oo. Last month ko lang siya napansin, lawlaw na lawlaw. Di ko siya napapansin kasi maano siya eh. Marami siyang buhok. Tsaka pumapasong yung ganito niya, yung sabay bata ko. Ayan, ganda ng ano. Tawag ko dyan, ano, parang gentle giant siya. Gentle giant. Di siya nanunuwag. Oo. Talagang lalapit lang siya, makikipagkiskisan lang sa'yo. Parang nanlalambing lang. So 3 years old na pala siya, no, sir? Ngayong November. Ngayong November, So siguro 2 years old and a siya. half na siya ngayon. 2 and a half. Oo. Pero kamusta naman ang performance? Wala kang masasabi dyan. Performance. Talagang talagang pag nag-hit yan, talagang buwis buhay ang mag-breed. Grabe pala. Grabe pala itong si Dinar, mga tol. Oo. So, pagka ganyan ba, sir, ilang taon mo pwedeng gamitin yung back? Dito sir, sa mga bower box. Sir, may mga guyam lang. Okay lang. Okay lang sir. Sige. Sa mga bower box or sa mga kambing, hanggat buhay yung kambing, pwede mo siyang gamitin. Okay. Sa US nga, pag sinearch mo sa Google, productive life ng goats up to 10 years. Eh. Up to 10 years. Oo. Sa ano yun, sir? Back end, ano na yun? Back end dough? Wala back and nang, do. Kasi dito sa farm, may duwa ko dito, 8 years. Buntis pa ngayon. 8 years buntis. Grabe pala. So imagine nyo gano'n nakaraming kidding ngayon. So talagang ang goat, investment talaga. So yan, grabe talaga tong si Dinar. 2.5 years, magti 3 years old ngayon. Bumabanat pa mga tol, aggressive pa. Talagang good producer pa, sir. Oo. Anong normally yung ano niya, black na date? Mamaya sir, pakita ko yung mga black dapple, mga dolings din. So yan, makikita natin mamaya yung mga produce nitong si Dinar, si Johnny. Eto sir, ano mo to, no? Production ba dito? Produce mo na siya dito or? Hindi, bili ko lang. Bili mo rin siya. Grabe, ganda. Tapos ito yung mga Binili ko siya 4 na buwan pa lang. 4 na buwan? Hindi, 3 months pa lang ata nun. 3 months? That time, kasama ko si Ian. Yan. Talagang siya nagbigay sa akin ng magagandang goats dito. Grabe yung katawan, no? Kasi dapat talaga tayo mag-invest sa buck. Kasi let's say 20 yung dose mo. Imagine mo, lahat ng anak nun, 50% ng dugo ng anak ay affected sa kanya. So dapat talaga maganda yung buck mo. Kaya invest tayo sa buck na maganda. Then before sa dose. So sa back. Pero yung maintenance ba ng back, sir, iba sa maintenance ng doe? Hindi naman siya nalalayo, pero mas madalas ko lang siyang bigyan ng selenium. Okay. Or pwede kayong bumili nun, Toco Selenio yung brand, no? Hindi po ako sponsored, pero yun po talaga magandang brand ng selenium.
nagbibigay ako sa kanya siguro monthly. Monthly. Pero pag very ano siya, productive siya, marami siyang ini-stud. So, mas napapadalas. Oh, yun. Vitamin Yun E pala. plus selenium yun eh. Nakaka-improve siya ng fertility. Okay. Grabe. Solid tong anong to, si Dinar mga tol. Kung makikita nyo to ng personal, napakaganda. Ilan yung dose niya dito? 4, 5, 6, 2, 4, 5? Kaunti na yan sir, dahil yung iba doon nag-hit eh, hindi ko binaba. So, anong nangyayari kasi dito sir, di ba, gala sila ngayon. Pag may nakita kaming nag-hit dito, so, papapuntahin ko yung isang tao ko dito, then ipapastad namin dun sa barako. After nun, ilalayo ko na siya. Lalayo na. Kasi pag nandito siya habang nag-hit yung ano, yung doe, mapapagod to na mapapagod. Baka kastaan din yung ano. Opo, talagang non-stop po yan. Oo. So, para sa health ng buck, kapag nasampahan, ilayo mo na muna. So, yun. Kasi, ang pag-hit ng doe, lasted mga ilang 36 hours ba? 1 to 2 days. Depende po, sir. 1 to 2 days. Okay. Yung ginagawa namin, pasampa ngayon, then bukas naman, pasampa ulit. Parang, 2 times. Pero, para mabuntis kasi ang isang doe, isang perfect na, lang, na kumbaga, isa, enough na yon. Pero since dito naman tayo sa farm, para makasigurado sigurado lang. Kasi pag hindi ka nakasigurado, gaano katagal uli? 18 days. Kung normal yung cycle nung dose mo. Yung dose. Kumbaga sayang din yung ilang araw. Ano po? Ay, grabe. Ito yung bago kong doser. Ito. Kasama ni Future. Ito. Kaganda niya, tricolor. Ganda, lapad do. May sampa na siya ni Johnny. Dito naman siya kay Johnny na gano'n. Hindi niya natipuhan si Future. May ganun ba? Namimili? Namimili siya. Namimili ng buck? Pag ganun, pag example, natipuhan niya yung isang buck, ayaw niya dun sa isa, pero gusto mong gamitin yung isang buck, itabi mo lang yung yung sa gusto niya. Wawag-wag yun. Then sasampahan na yun ng nung kabilang buck. Nung isang buck. Ganun pala. May preference din sila. Grabe pala. May mga ganun pala mga tol, no? Choosy. Choosy pala yung ibang kambing na namimili rin ng ng stud nila. Yan yung bago namin doon. Grabe. Pangalan niya si Plymouth Rock. Plymouth Rock. First kidding niya in case or umanak na siya sa... Hindi ko pa siya confirmed na buntis sir. Pero mga 1 week pa lang atang nasampahan yan. Pakaganda. Ito sir yung mga nandito ko eh. Pero halos lahat yan may sampa na eh. Halos may sampa na sir. I-check ko na lang yung pagbubuntis nila after 35 to 45 days. I-ultrasound natin sila. Ganda. Yun nga, ang maganda dito mga tol, kina sir, may sarili na silang ultrasound. In case talaga na machi-check agad nila kung positive or kailangan ulit i-pastad yung mga kambing. Kasi yung iba, maghihintay pa ng matagal eh. Opo. Kasi ang kagandahan sir, pag nag-invest ka sa ultrasound machine, pwede mo agad ma-check kung buntis yung doe mo. Opo. Baka minsan kasi nangyayari din yung mga phantom pregnancy. Kala niya may dinadala siya. Wala naman pala. So maghintay ka ng 5 months, wala naman pala. Walang lalabas. Oo, nangyayari yun ha. Pag kasi may ultrasound machine, 45 days, malalaman mo talaga kung confirmed na buntis or hindi. Malalaman mo din yung possible niyang anak. Single, twins, triplets. Grabe, mga high-tech na talaga ngayon ng Well, kailangan din kasi kailangan mag-improve. Mag-improve din sa mga farm. Gaya nga ng mga pang-ultrasound. Sina sir, kumpleto dito eh. Ultimo yung panggupit ng panghayop talaga, meron din sila. Kaya kasi since magastos po yung mga alaga natin, talagang kailangan nating i-maintain yung health nila. Kasi nandun yung nandun yung investment natin. Lagaan mo talaga. Yan mabait siya. Ito yung isa sa pinakamabait kong doe dito. Nalapit na lang yan sa akin, nagpapalambing ganyan. Gusto niya yung nilalambing siya eh. Grabe pala. Yan, bait ganda.
Nasampa na ulit yan ni ano. Meron na sampa. Ito, solid to. Minsan kasi may mga dose tayo after one month nagpapasampa na ulit. Yun ang mga talagang productive na dose. Hindi na siya nagpapatagal ng 3 months. Pero very rare yun yung mga ganong case. Pero normally dito sir, pagka anak, ilang months bago ulit mo mapasampahan yung Kapag may kasama siyang bisiro, pagkatapos niya magpagatas ng 3 buwan, expect mo after 1 month mag-hit siya. So pagka anak, mga 4 months after umanak, mag-expect ka ng ng heat. Grabe. Minsan napapaga, minsan napapatagal. Oo. Depende talaga yun sa katawan nila eh. Yan. Solid. Ito, kakaunti lang sir yun nandito dahil mga buntis na. Mga buntis na, hindi mo? Yung iba, mga bagong anak lang. So, hindi ko siya pwedeng isama dito. Baka kasi madisgrasya yung mga bisiro. Siyempre. Baka habukin. Mga hayop din naman talaga sila. So, unpredictable yung kanilang galaw. Tama. So, yan. Saan tayo sir next? Dito tayo sir, labas dito tayo. Na tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila mga tol. Let's go. Pakita ko sir yung mga naging resulta ng breeding namin. Okay sir. Ito.